Mga kapasta, congratulations po dun sa dalawang winner natin ng Ang Pinuno hoodie. Kahapon pa lang na-receive yung isa kasi sa Palawan pa. Meron pa tayong mga susunod na contest niyan. Sali lang kayo dun sa group natin na Pinoy Creepypasta. Meron din silang pa-games doon care of Ma'am Yuna ng Hadlock Station. Subscribe kayo dyan mga kapasta. Pero dito sa Pinoy Creepypasta may pa-games din doon sa group. At para makasali, kailangan nyo yung screenshot ng numbers na lumalabas kada story. Sa mga nagtatanong kung para saan yung mga numbers na yun, punta lang kayo sa Facebook group para sa mechanics. Yun lang po, start na tayo mga kapasta. Hi Sir Neb, wag nyo na po sanang isama ang pangalan ko. Matagal nyo na po akong tagapakinig at sumulat ako rito para ibahagi ang naiiba kong karanasan. 56 na po ako. Masaya naman kahit papano. Napasulat po ako rito dahil binabagabag ako ng mga alaala na naganap ilang taon na ang nakakaraan. Sa isa sa mga kilalang lugar sa Maynila ako lumaki. Walang tatay. Labandera lang ang nanay ko at talaga namang napakahirap ng buhay namin. May mga araw nga na hindi kami kumakain dahil walang nagpapalabas sa nanay ko. Kapag binabalikan ko ang buhay na yon, napapaluha na lang ako. Wala na ang nanay. Nagsisisi nga ako dahil hindi ko man lang siya naiyahon sa kahirapan. Lumaki akong laging inaaway ng mga batang looban. Inaasar. Wala na raw kasi akong tatay kaya walang magtatanggol sa akin. Kahit anong pang-aapi ang gawin nila. Ang sabi ng nanay, namatay daw si tatay noong ipinagbubuntis niya pa lang ako. Nasaksak daw ng holdupper nang papauwi isang gabi. Hindi na nahuli ang sumaksak kay tatay. Hindi na rin daw naghanap ng hustisya ang nanay ko dahil hindi na rin naman nun mabubuhay ang patay. Tahimik siyang nagluksa. Ipinanalangin na sana'y dumating sa holdupper ang araw na hindi na ito magising. Relihiyoso ang nanay ko. Puno ng santo ang altar. At kung nakakapagsalita lang ang mga rebulto, baka sinabi na ng mga ito na nabibigatan sila sa napakaraming rosaryong nakasuot sa kani-kanilang leeg. Walang araw na hindi nag-alay si nanay ng sampagita sa mga santo. Madalas niya pang sabihin, Panginoon ang makapagliligtas sa amin. Panginoon ang magbibigay ng pagkain. Siya ang buhay at kamatayan. Ang sabi pa ni nanay, mapalad daw kami dahil mahirap ang aming buhay. Malapit daw sa Panginoon ang mga mahihirap. Laging pinagpapala. Hindi ko masabi noon sa nanay ang mga tanong na ganito. Kung lagi kaming pinagpapala, bakit wala kaming nakakain? Bakit kinuha agad si tatay sa amin? At kung talagang malapit sa Panginoon ang mga katulad naming mahihirap, bakit kahit kailan hindi ko siya nakausap? Kahit kailan hindi inawat ng Panginoon ang mga kalaro ko sa pang-aapi sa akin? Tahimik lang siyang nakatingin. Kung lumuluha ang Panginoon sa tuwing lumuluha ako, hindi ko alam. O baka kulang lang ang pananampalataya ko noon. Pero kailan ba naging tama ang pananampalataya? Kapag lumuluha ka na ng dugo? Kapag kinakain na ng malaking bituka mo ang maliit na bituka dahil sa matinding gutom? Nagiging sapat ba ang pananampalataya kapag nagkakanda sugat-sugat na ang tuhod dahil sa mahabang oras na pagluhod? Hindi ko alam. At baka hindi ko rin malalaman ang kasagutan hanggang kamatayan. Nasanay na ang katawan ko sa bugbog ng mga kapitbahay kong sila Nato, Benjo at Igme. Kapag nagsasawa sila sa pakikipaglaro sa ibang bata, tatawagin lang nila ang pangalan ko at para na akong asong sunod-sunuran sa kanila. Sa madamong bakanting lote kami nagpupunta. Doon binubugbog nila ako. Sinusuntok, sinisipa, binabatukan habang nagtatawanan sila. Minsan pinapagawa nila ako ng kung ano-ano. May mga pagkakataon pa na ginagawan nila ako ng malalaswang bagay. Mga bagay na hindi dapat iparanas sa mga batang katulad ko.
Umiiyak lang ako kapag nangyayari yun. Pinapanalangin ko na sana nandun pa si tatay para pwede akong magsumbong. Hindi kasi ako pinapakinggan ng nanay ko. O kung nakikinig naman siya, ito lang ang laging sinasabi niya. Ipagpasa Diyos mo na lang anak, mapapagod din sila. Pero nainip na ako. Ang tagal-tagal mapagod nila Nato, Benjo at Igme. Parang hindi sila nagsasawa sa pagpapahirap sa akin. Para bang sa pananakit nila sa akin ay doon sila nakakakuha ng saya para gumising sa panibagong umaga. Sa lahat ng pagpapahirap nila sa akin, itong isang bagay ang hindi ko malimutan. Bagong taon nun, nagkakasiyahan ang lahat. Ipinaalam ako ni Nato kay nanay. May pupuntahan lang daw kami sandali. Dinala niya ako sa bakanting lote. Doon ginawa ulit nila ang pambubugbog sa akin. Pero dahil sanay na ako sa mga pambubugbog nila, hindi na ako umiiyak sa ganoong paghihirap. Sanay na ang katawan ko sa sakit na dala ng suntok at tadyak nila. Nahalata siguro nila na hindi ako umiiyak. Ang sunod na ginawa nila, tumampot si Nato ng dumi ng aso at walang awang pinakain sa akin. Halos iluwa ko ang bituka ko dahil sa baho ng dumi na pilit pinakain sa akin. Bagong taon nun, pero naramdaman kong walang bagong buhay na darating sa akin. Dumalas palalo ang pambubugbog nila sa akin nang makapasok si nanay bilang kasambahay ng mayamang inchik sa Binondo. At doon din nagsimulang lumaki ng lumaki ang galit ko. Isinusumpa ko sila sa tuwing nangyayari yon na darating ang araw at magkakaroon sila ng karumal-dumal na kamatayan. Lumayo ng lumayo ang puso ko sa Panginoon. Galit na galit ako dahil kahit ilang beses na akong umiyak, hindi pa rin niya ako naririnig. Hindi niya pa rin pinatigil ang pagpapahirap sa akin. Isang gabi, may nilalang na dumalaw sa akin. Isang demonyo. Wala siyang pangalan. Basta na lang siyang lumabas mula sa kadiliman ng gabi. Inalok ako na tatanggalin niya raw ang paghihirap ko. Bagay na tinanggap ko ng walang pag-aalinlangan. Pero nilinaw niya ang lahat. Matagal daw bago magkaroon ng kaganapan ng gusto kong mangyari. Pero sinisiguro niya na tutuparin niya yon. Siya mismo ang magpapahirap sa 3 taong yon. Nang magising ako matapos kong makita ang demonyo, parang panaginip lang ang lahat. Parang wala talaga kaming naging pag-uusap. Pero nararamdaman ko rin na totoo ang lahat ng nangyari. Nagpatuloy ang pambubugbog sa akin ng 3. Natuto silang gumamit ng pako, bubog, balisong para sugatan ang katawan ko. Mga bagay ito na hindi ko masabi noon kay nanay. Lalo pat nakikita kong meron din siyang mga sugat at pasa. Sa mura kong edad, alam kong pinahihirapan din siya nung among inchik. At hindi niya yon sinasabi sa akin. Kaya ko rin siguro alam dahil una akong nakaranas ng sakit mula sa mga batang dapat sana'y kalaro ko. Ngayong nasa 50 anyos na ako, nasa akin pa rin ang mga alaala ng sakit, sugat at ilang peklat na dala ng pagpapahirap nila Benjo, Nato at Igme. Pero natatakot ako. Maaga po kasi silang namatay. Si Igme, ang balita namin noon, ay nang hold up daw ng jeep. Nagkataon daw na may pulis na pasahero. Inubos ang bala ng baril sa katawan niya. Si Benjo, sinaksak ng hindi nahuling salarin habang naglalakad sa isang eskinita. Gigil na gigil ang pumatay sa kanya. Halatang hindi siya talaga bubuhayin. Si Nato napatay ng mga pulis. Nanlaban. Bagay na hindi rin pinaniwalaan ng kanyang mga magulang. Hindi naman daw kasi nagdodroga ang kanilang anak. Pero duda ko. Maniniwala pa siguro ako kung ibang tao ang namatay. Pero si Nato, bata pa lang halang na ang kaluluwa. Ngayon na nagkakaedad na ako, Sir Neb,
at nararamdaman ko na hindi na ako gaanong tatagal dito sa mundo. Ilang beses akong dinadalaw ng nakapangingilabot na panaginip. Paulit-ulit kong napapanaginipan ang demonyong nakausap ko noon. At sa likod niya, nakatayo ang 3 taong kinamumuhian ko. Nasusunog ang buong katawan nila. Pero hindi sila namamatay. Hindi nagsasalita ang demonyo. Pero alam kong pinapaalam niya sa akin na tinutupad na niya ang pagpapahirap sa 3. Napapangiti na lang ako habang nakatingin sa kanila. Sa ngayon alam ko na pagdating ng kamatayan ko ay sasamahan ko silang 3. Dahil aminado naman ako na hindi ako naging mabuting anak ng Diyos. Wala rin akong pakialam sa sasabihin ng mga relihiyosong tao, mga hipokrito. Naging impyerno ang buhay ko sa mundong ito. Demonyo ang naging sandalan ko. At kung kapalit nun ay dagat-dagatang apoy, handa akong yakapin ang lahat ng yun. May kwento po sana akong gustong ibahagi. Nangyari po ito sa anak kong si Ana. 7 taong gulang lang siya nun. Kamamatay lang ng lolo Constantino niya. Kaya naman nagpunta kami sa probinsya ng asawa ko. Ang alam ng anak ko, magbabakasyon lang kami sa probinsya. Hindi pa kasi namin kayang sabihin kay Ana na wala na ang lolo niya. Paboritong apo pa naman siya ng lolo niyang yon. Tsaka natatakot kaming mag-asawa na sabihin dahil bata pa ang anak ko. Baka hindi niya pa maintindihan ang konsepto ng kamatayan. Kaya naman ang sinasabi namin kapag nagtatanong si Ana kung bakit ang dami laging tao sa bahay ng lolo niya, dahil mga kaibigan ito ng kanyang lolo. Dumadalaw. Namimiss ka ko ng mga ito ang kanyang lolo. Bagay na tinanggap naman ng anak ko. Pero dahil bata nga, makulit. Nauulit ang mga tanong at habang tumatagal, nagiging mahirap ang pagsagot. Gaya na lang ng, kung natutulog si lolo, bakit ang tagal niyang magising? Tanong yun na ang hirap-hirap iwasan. Kaya naman ang lagi lang naming dahilang mag-asawa, matanda na kasi ang lolo mo, pagod lagi kaya dapat magpahinga. Hanggang sumapit ang 3 araw ng burol. Nagtaka kaming mag-asawa. Dahil tumigil na sa pagtatanong si Ana. Hindi na siya nangungulit na makita pa ang lolo niya. Minsan nga, kinilabutan pa kaming mag-asawa sa kwento ni Ana. Bakit po ang sabi niyo matanda na si lolo, kaya kailangan magpahinga? Ang lakas-lakas niya pa nga po kapag naglalaro kami. Tsaka parang hindi naman napapagod si lolo. Kwento pa ni Ana sa amin. Tapos naluha siya bigla. Naawa ako sa anak ko. Pero napalitan agad yon ng kilabot nang magsalita ulit siya. Pero nalungkot po ako sa sinabi ni lolo. Ititigil na raw po kasi namin ang paglalaro. Baka huling laro na raw namin sa linggo. Banggit ng anak ko sa araw ng libing ng kanyang lolo. Tsaka sabi niya, Papa, wag na raw po kayong mag-aaway ni Mama. Kundi magagalit siya. Nag-aaway po ba kayo ni Mama? Hindi ako nakasagot. Nag-aaway kami. Pero kahit kailan, hindi namin yun pinakita kay Ana. Noong time na sabihin ni Ana yung tungkol sa pag-aaway, naramdaman ko na nagtaasan na talaga ang balahibo ko. Tapos, naramdaman kong parang may nagmamasid sa amin ng pamilya ko. Si Tatay Constantino siguro. Tinignan ko ang asawa ko. Hinawakan ko siya sa kamay. Hindi ko sinabi sa asawa ko.
Pero pinaramdam ko sa kanya na magbabago na ako at hindi namang aaway. Pinisil rin ng asawa ko ang kamay ko na para bang nabasa niya kung ano ang nasa isip ko. Para kay Tatay Constantino, para kay Ana, titigilan namin ang pagtatalo. 13 years na ang nakakalipas na mangyari yan, Sir Neb. Lalo pa naming minahal si Ana. At noong araw po ng libing ni Tatay Constantino, pinangako ko na aalagaan ko ang kanyang anak at apo. Sampung taon ng kasal ang mag-asawang Eddie at Josephine. Subalit sa loob ng panahong yon ay hindi sila nabayayaan ng kahit isa man lang supling. 2 ulit na kasing nakukunan si Josephine at sadya namang labis ng kalungkutan ang dulot noon sa mag-asawa. Tiwala lang sa Diyos, anang suking magbabalot ng mag-asawa. Maaaring hindi pa ito ang panahon para kayo'y maging mga magulang. Ngunit huwag kayong susuko. Malungkot nang ngumiti si Josephine habang iniaabot ang bayad sa biniling 4 na balot. Magdilang anghel sana kayo, Mang Densyo. Nakaabot sa kaalaman ng bagong kapitbahay ni na Josephine ang ukol sa sentimiento ng mag-asawa. Kaya naman nag-alok ito ng tulong. Inumin mo ang langis na ito. Gawa pa yan ng aking lola. Yan ang iniinom ng mga nais magbuntis doon sa amin. Isang maliit na bote ng langis na may nakababad na kung ano-anong dahon at ugat ang iniabot ni Manero kay Josephine. Bilang desperado na, walang alinlangang tinanggap yon ng babae at sa loob ng 1 buwan ay kaagad na nagkalaman ng tiyan ni Josephine. Sa 2nd pagkakataon ay nagbuntis siya. Anong tuwa ng mag-asawa na labis ang pasasalamat kay Manero. Ingat na ingat si Eddie kay Josephine at halos ayaw nang palabasin ng bahay o pakilusin man lang upang masiguro ang ligtas na pagbubuntis ng babae. Maging si Mang Densyo ay tuwang-tuwa nang malamang nagbuntis muli ang babae. Salamat kay Manero, gayon din sa langis na binigay niya kay Mrs. Ani Eddie. Bilang regalo raw ay binigyan pa ni Mang Densyo ng 2 libreng balot ang mag-asawa. Gabi-gabi ay gano'n ang sistema. May 2 libreng balot sina Eddie at Josephine. Ayaw na nga sanang tanggapin ng mag-asawa dahil malaking kabawasan yon sa kinikita ng Ginoo. Ngunit talagang para daw yon sa kanila. Sa loob ng 9 na buwang pagbubuntis ni Josephine ay parating may bigay na balot si Mang Densyo. Minsan ay hindi na nila nakakain, ngunit tinatanggap pa rin para lamang wag mapahiya ang matanda. Hanggang sa isang araw ay nalaman nila ang dahilan. Mayroong nahuling aswang sa kabilang baryo at nang ito ay nag-anyong tao ay naging si Manero. Labis ang gulat ni na Josephine, lalo pat ito ang tumulong sa kanya na magbuntis. Balak ba nitong kainin ng sanggol? Nasagot ni Mang Densyo ang lahat ng katanungang bumabagabag sa kanilang isipan. Kaya nga parati ko kayong binibigyan ng balot. Kung napansin nyo ay marami akong nilalagay na asin. Iyon ay para hindi siya makalapit. At ang balat naman ng itlog ay mabisang pangontra sa mga aswang. Alam daw ni Mang Densyo na aswang si Manero dahil nakakapaglako rin ito ng balot sa bayang pinagmulan at tinakasan nito. Hindi lamang daw masabi sa kanila ng tindero dahil baka hindi sila maniwala, lalo pat tinulungan nitong magbuntis si Josephine. Modus daw talaga ni Manero ang tumulong sa mag-asawang walang anak at kapag nabuntis ang babae ay kakainin naman nito. Nang dahil sa asin at balat ng balot ay hindi makuhang lapitan ni Manero si Josephine. Kaya siguro ito naghanap ng makakain sa ibang baryo.
Labis ang pasasalamat ng mag-asawa kay Mang Densyo. Nang isilang ang kanilang supling, ay sinunod nila rito ang pangalan ng bata, Denise. Kwento lang ito sa akin ng kaibigan kong si Jerome. Naisip kong ibahagi sa inyo dahil talagang natakot ako nung araw na yon, noong ikwento niya ang tungkol sa kanyang Lola Ignacia. Matagal na raw nangyari kasi ang sabi ni Jerome, dalaga pa raw ang lola niya nung panahong yon. Ang sabi ni Jerome, madalas mag-sleepwalk ang kanyang Lola Ignacia noong nasa 14 o 15 years old pa lang ito. Kaya naman laging sinisigurado ng mga magulang niya na nakasarado ang kubo. Nilalagyan daw nila ng lock sa loob. Nung minsan kasing makalabas ang kanyang lola, napakalayo raw ng napuntahan. Doon pa raw sa bukid nila. Mabuti na nga lang daw at mababait ang mga tao noong araw. Kaya hindi na pano ang dalaga noong si Lola Ignacia. Kapag nagigising daw itong si Lola, wala raw maalala bukod sa isang bagay. May sinusundan daw na babae kapag naglalakad ng madaling araw o gabi. Bukod doon, wala na. Nawawala naman daw yung babaeng sinusundan kapag tapos na ang paglalakad ng tulog. Pero isang gabi, hindi raw makatulog si Lola Ignacia. Binuksan daw ng dalaga ang bintana ng kubo. Nagpahangin. Tumingin sa malawak na kapatagang natatanaw. Ilang saglit daw na nakatulala si Lola nang makakita ito ng maliit na liwanag na lumitaw. Gatuldok lang daw yung liwanag, ang puti-puti. Parang puting telang lumulutang sa kadiliman. Habang tumatagal ang tingin ni Lola, papalaki raw ng papalaki ang tuldok na tela. Papalapit ng papalapit sa kinaroroonan niya. Kinikilabutan man daw ay hindi nito nagawang isara ang bintana. Parang pamilyar daw kasi yung lumalapit. At nalaman niya nga na yun daw yung babaeng sinusundan niya kapag natutulog. Kinausap niya raw yung babaeng nakaputi. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Sumagot naman daw yung babae, pero hindi niya narinig. Noong natatakot na si Ignacia, narinig nito ang mahinang iyak ng multo. Hindi raw nag-alangan si Lola Ignacia. Tumalon agad sa bintana. Sinundan ang multo sa paglalakad. Kahit ang lamig-lamig ng hangin, sumunod lang daw si Lola Ignacia sa multo. Para bang walang kontrol sa sarili. Nung huminto daw yung multo sa isang parte ng gubat na makakapal ang tubo ng damo, tinuro daw nito ang natatapakan ni Lola Ignacia. Medyo nakaramdam na raw ng takot si Lola, kaya tumakbo ito pa uwi. Kinabukasan, sinabi niya sa kanyang mga magulang ang nangyari. Agad inisip ng mga ito at ng mga kapitbahay na baka may bangkay na nilibing sa lugar na yon at nagmumulto ang babae upang mahanap ang kanyang katawan. Nagsimula silang maghukay doon sa lugar. Ilang talampakan din ang hinukay nila bago sila sumuko at inisip na baka namamalikmata lang ang dalagang si Ignacia. Iniwan na lang daw nila yung may kalaliman ng hukay. Lumipas ang ilang araw, patuloy pa rin sa pagsisleepwalk si Lola Ignacia. Pero ngayon ang pinupuntahan niya ay yung lugar kung saan may malalim na hukay. Makikita niya pa rin yung babaeng nakaputi, nakaturo doon sa hukay. At isang gabi, para bang inutusan siya ng babae na puntahan ang ilalim ng hukay. Walang kontrol sa katawan si Lola Ignacia na nahiga sa hukay na may ilang talampakang lalim. Hindi niya kontrolado ang sarili. At mula raw sa ilalim, nakita niya ang babaeng nakaputi, nakatingin sa kanya habang nakangisi. Unti-unti raw nitong tinatapunan ng lupa si Lola Ignacia
na sa mga oras na yon ay hindi makagalaw. Inililibing niya ng buhay ang dalaga. Nagpumilit daw ito na gumising. Sinubukang tawagin ng mga magulang pero hindi siya makagalaw. Ang huling naisip niya ay magdasal ng taimtim. Humingi siya ng tulong sa Panginoon upang makatakas sa tiyak na kapahamakan. Doon lang daw niya unti-unting naigalaw ang katawan at ang babaeng nakaputi ay dahan-dahang nawala. Tumakbo daw muli si Lola Ignacia sa bahay upang magsumbong sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, tinabunan nila yung hukay at pinabindisyonan ang lugar na yon. Pero walang nakaalam kung ano ba talagang nilalang yung babaeng nakaputi o ano ang pakay niya kay Lola Ignacia. Ang sabi ni Jerome, nung lumipat sila sa bayan, kasama nila ang Lola Ignacia niya. Dahil nga matanda na, ayaw daw bitawan ng tatay niya ang pag-aalaga dito. Normal naman daw ang Lola Ignacia niya, pero minsan daw, habang natutulog, bigla na lamang itong tumatayo at nagsasalita ng mag-isa. Normal na boses ng babae naman ang naririnig nila. Yun nga lang, hindi yun boses ng Lola Ignacia nila. Shoutout segment po mga kapasta, pero mga members po muna ang shoutout natin ngayon. Dumadami na sila. Maraming salamat po sa inyo mga kapasta. Start natin. Ako po Sir Neb, Yukina, Kenji, Michael and Kevin. Salamat po. Tsaka Magic Live TV na din po. Gaming page sa Facebook. Salamat po ma'am, Magic Live TV. Hello po Kuya Neb. Pa-shoutout naman po sa Mama Helen ko na nasa ospital ngayon. Pagaling ka ma. At sa Papa Ben ko. At sa kapatid ko. Palagi po kami nakikinig ng videos nyo. Salamat po. Maraming salamat Ma'am Sakura. Pagaling po kayo Ma'am Helen. Next, pa-shoutout po kami dito sa Dubai, Mira Tree Community. Kina Bessie Lira, Bessie Grace, Bessie Vanji at Nancy, Ate Arlene, Ate Glo, friends and family sa Tayog, Pangasinan. Salamat po. Salamat Ma'am Joy Lu Lingad. Next shoutout po sa akin, Nicole, sa kapatid kong si Patty, sa mga employees ko, sila Oyi, Lot, Maki, Isayas at sa jowa kong si Raymond. Hehe, thank you po. Maraming salamat po Ma'am Alexandra Nicole de Asis. Next, ako po shoutout Boss Neb dito sa Saudi Arabia, Jeddah, tsaka sa Penduma family dyan sa Pinas. Gabi-gabi ako nakikinig ng stories mo. Salamat po, Angel Tagasupil. Next Sir Neb, pa-shoutout po sa husband ko na nasa Belgium, Dennis Panganiban. Ingat lagi papa, I love you and miss you much. And sa mga kids po namin, Sed kay Denada, sana po tama ako nabigkas. We'll see you soon, Mama loves you. 3. Thanks Sir Neb, God bless and more blessings to come. Sunod, thanks po Sir Neb, nagpa-member talaga ako para lang maka-shoutout. Hindi kasi ako makahabol sa comment, lagi huli. Thanks po ulit Sir Neb. Shoutout po sa kaibigan kong adik din po sa'yo, kay Jovi po from Margs, South Korea, Kyonan. Sana po tama ako nabigkas, pero pinapa-shoutout yan ni Ma'am Jing O. Sir Neb, pa-shoutout po sa buong family ko sa Lawak, Pangasinan at Antipolo. Na-addict na po talaga Junax ko na si Biel Clares. Sa inyo, kayo lang pong narrator gusto niya pakinggan. God bless po, always Sir Neb. Uy, salamat po, May Claire. Yon, thanks po Sir Neb. Pa-shoutout po Tia Sofia Paes. Lagi din po siya nakikinig sa inyo. Keep safe po at Merry Christmas. Merry Christmas din po Ma'am Gemma de Jesus. Next, pa-shoutout po Sir Neb. Subscriber muna ako since 4K subs ka pa lang. Happy anniversary sa amin ng wife ko na si Charmy Princess Rins. Saka kung maaari po pasama naman vlog ng YouTube channel na Tales from the Creepy Noy. Magaganda po ang kwento niya, subukan nyo po. Ito po ang link kung po pwede lang po naman masama sir. Salamat po John Harvey Kakal. O yan, subscribe daw kayo kay Tales from the Creepy Noy. Sunod, babati po Sir Neb Tropang Zurbaran. More power and God bless po. Saan po ba pwede mag-send ng horror stories? Thanks po Rodnel Sakaw. Sa Facebook ko lang sir, PM mo lang sa akin. Sunod, hello po Sir Neb, pa-shoutout sa YouTube channel namin na Same Sky Travel Vlog. Salamat po. O subscribe kayo, Same Sky Travel Vlog. Hello Sir Neb, pa-shoutout po sa mga makukulit kong pamangkin na tuwang-tuwa na madinig ang mga pangalan nila sa YouTube. Sina Christine Cara at Tina, Nina, Charles, Eshan, Ian, Aris at syempre sa anak ko na si Cyril Clive. Thank you po. God bless us all. Salamat Irene Cara. Next, pa-shoutout po sa aking nag-iisang prinsesa na magbe-birthday ngayong paparating na December 22. Richelle Cruzillo, Advance 12 anak.
anak. Wish ko sa iyo ipagpatuloy mo lang ang pagiging masipag sa pag-aaral mo. We love you anak. Shoutout din sa iyo Sir Neb. Happy holidays po. Bonski Magkumot Crucilio. Next wala akong maisip na i-shoutout. Kayo na lang i-shoutout ko Boss Neb. O shoutout sa akin. Salamat Ma'am Janice. Next Sir Neb, pasensya na busy walang day off magmula July. Pakibati naman si Maribel Escalante na malapit ko na makuha dito sa California. Ipi-fiancé ko na kasi. Uy, congrats po. Muli salamat ulit Sir Neb. Ako si Bleeder Imba. Next, hello Senpai. Pa-shoutout naman po my son Aki and my husband Drew Villafuerte. At yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.